Natatandaan niyo pa ba nung nakaraang buwan? Nung nilusob ng mga makakaliwang grupo, mga kababayan, kompleto pa talaga sila. Ang Kongreso ha, at inuko pa ang pulpito mga kababayan nitong mga makakaliwang grupo. Sabi natin first time in history na parang na-invade na ng mga makakaliwang grupo itong Kongreso. Pwede palang ganyan? Na basta-bastang makakapunta dyan ang kung sino mang grupo mga kababayan dyan sa Kongreso, pinaghihiringan yan ng mga buhaya mga kababayan. Kung sino-sino lang grupo pupunta dyan at pasigaw-sigaw ng kanilang mga propaganda. Paano napayagan iyan? Lalong-lalo na itong mga makakaliwang grupo mga kababayan ang pinagsisigaw, ibagsak ang pamahalaan. Kung nainis tayo noon, pues, umulit na naman sila ngayon, mga kababayan. Tingnan nyo ang mga animal! Andun na naman sila at nangalampag. Nasa likod nila mga kababayan, House of the Representatives. Parang naging House of the Rallies na mga kababayan. Bago po ito mga kababayan ha, today. Tingnan nyo ang damit ni Franz Castro mga kababayan. Ito si Franz Castro sa doon. Ito yung dati. Naka-green. Katabi ni Raul Manuel mga kababayan na nagpapa-backdoor negotiation daw, sabi ni Topacio. Green, floral. Latest mga kababayan, kanina lamang. Nangalampag dahil gusto nilang pabilisan itong kanilang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Mukhang sinisingil na nila si Romualdez mga kababayan na nasaan na ang impeachment ni VP Sara Duterte. Panoorin po ninyo ha. Congress, impeach Sara Duterte now! Wow! How come mga kababayan na napayagan ng Kongreso ito na mga makakaliwang grupo na magsigaw-sigaw dyan? Ibig sabihin mga kababayan, pwede rin pala tayong pumunta dyan sa Kongreso at magsigaw-sigaw na impeach BBM now? Paano napayagan ang mga animal na ito? Congress, impeach Sara Duterte now! So hindi pa rin kayo naniniwala na mayroong sabuatan itong mga makakaliwa mga kababayan kay Tamba? Ha? Makakapasok ba yan kung walang sabuatan? Subukan natin. Tayo din, grupo natin. Makakagawa tayo ng sigaw-sigaw na ganyan dyan sa Kongreso mismo ha. With the logo mga kababayan, sa kanilang bulwagan, impeach Marcos now. Kung talagang patas sila, hindi pwede mga kababayan. Mayroong special access itong mga animal na mga makakaliwa. Mahigit isang buwan pagkatapos na ihain ang unang naningil na sila. 1 month na daw kasi Wala pa rin, hindi pa rin gumagalaw mga kababayan. dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara. Nasaan na ang ating usapan, tambaluslos? Balita natin mga kababayan. Nag-aalangan pa sila dahil mayroong mga repercussion mga kababayan. Baka mahulog sila sa kanilang sariling patibong. Pero itong mga makakaliwa mga kababayan, atat na sipain na si VP Sara. Kaya sinisingil na nila si Tamba. Duterte, nagpulong sa Kamara ang ilan sa mga naghain, nag-endorso at sumusuporta sa Ang mga jablo mga kababayan. Sama-sama nilang kinalampag ang House of Representatives. Dati-rati sa kalsada lang sila natin nakikita. Ngayon, andyan na sa Kongreso talaga. Para nang in-invade nila. Ay, mga animal. The same people. Alam nyo, ang nagdadala ng salot dyan mga kababayan, yung natitirang 3 makabayan block. Kung ma-eradicate lang yan sa Kongreso, yan 3 makabuang block mga kababayan, mababawasan ng problema ang ating gobyerno. Sa totoo lang, dahil mga kababayan, ang pondong nasisip-sip ng 3 kongresistang iyan na nasa kaliwa, ay ang sabi, ang siyang natitirang lifeline ng mga komunista. Upang igiit na aksyonan na ang impeachment complaints upang mapapanagot ang Vice Presidente sa umano'y questionableng paggastos sa kanyang confidential funds. Confidential fund dahil sila ang natatamaan, yung mga makakaliwa mga kababayan. Tapos, hindi nila question yung iba't ibang paglulustay ng Marcos administration. Nananawagan po kami sa Kongreso na ihain na ito at proseso na. Atat na atat. Hindi ka na ba makatulog, Ale? Bangungutin sana kayo. Huwag nang patagalin sapagkat kawawa ang ating bayan kundi kawawa. Correction, kawawa ang mga komunista makakaliwa. Kapag maupo na si Sara, talagang mauubos yan mga kababayan, promise. Eradicated itong mga grupong ito. Katulad ng ginawa ni Sara sa Davao mga kababayan, hindi yan nagawa ng kanyang ama, Tatay Digong ha. Si Sara lang ang
nakapag-eradicate ng NPA sa Davao City. Natin isusulong itong impeachment na ito. Ang nais namin ay kagyat. Eto, Teddy Casino. Tapos ang middle name daw niyan, mga kababayan, middle initial T. Kaya sabi nito Pasio, ang code name daw nito si Teddy Casino is Teddy T Nyo. Sabi nito Pasio. Na ipadala na ng speaker Mo Casino. ang aming complaints sa Committee on Justice para ito ay mapag-usapan at mapag-desisyon na. Sa mga susunod na Diyan na sila tumanda, mga kababayan, no? Ano nangyari? At dalawang mga kababayan, sila na ang yumaman. Mga realistang walang pakundangan sa karireklamo, mga kababayan. linggo, magsasagawa rin ng iba pang hakbang ang mga grupo para mapausad na sa Kamara ang impeachment process, gaya ng pangalap ng mga dagdag na pirma mula sa iba pang sektor na sumusuporta sa Tapos may gana pag tumakbong senador, itong sina Franz Castro, Teddy Casino ba? Tapos Lisa pagpapatalsik Massa. kay VP Sara. Sige, Magsasagawa rin ng mga kilos protesta kaugnay nito. ang problema, mga kababayan, na may mga kabataan. No? Yan ang mga naulol nila sa mga paaralan, mga kababayan. Tinitrain nila dahil kapag itong mga gurang mawala na ito, sila naman ang mga bagong Franz Castro. Kaugnay nito. Kumpiyansa pa rin ang mga nagsusulong ng impeachment na hindi hadlang ang paparating na eleksyon upang tuluyang mapatalsik sa pwesto si Wow, VP mapatalsik sa pwesto. Sinisingil lang nila si Tamba dahil mayroon silang usapan siguro. Di ba, nag-meeting sila, mga kababayan, dati-rati pa, tapos di na itulumak sila. Wala kaming mga pinag-uusapan. Kumustahan lang daw, mga kababayan. Kumustahan yung mukha nyo. For the first time in history, no? Speaker of the House, nakipag-usap sa mga makakaliwang grupo. Hindi lang mga makakaliwang kongresista, mga kababayan, pati talaga grupo nila. Yung bayan, yung talagang sinababalo Reyes, yung mga nagrarally sa kalsada, pinapunta ni Tambaloslos dyan. Duterte. And I think the senators and the congressmen, they have a duty to perform now. Ibang klase, mga kababayan, etong mga makakilawang grupo na ang nag-uutos sa pamahalaan. Kayo na lang kaya ang maging presidente, mga Kung makakaliwa. maninindigan ng mga congressman natin sa tama, no, na Wow, sa tama. Tamaan ka na kidlat. may na-commit na violation, Commit. ang second to the highest position in the land, si Sara Duterte, Paano yung presidente? Paano yung Speaker of the House? Tikom kayo? ang tingin ko, dun nila tingnan Hindi ka tinatanong sa paningin mo dahil tuwad na daan na itong mga balik ko ang mga prinsipyo, mga kababayan. yung merit ng Makabayan black ko, no, tapos sa sungal-ngalan lang. Ano kaya ang mga agreement nila ni Tambaloslos? Wala na. Baliktad na ang mga prinsipyo, complaint mga at kababayan. hindi sa political na tawag dito, affiliation. Andito kami, yung ating mga complainants para From the words of the convicted criminal. ma-encourage na yung mga kongresista kasi sila yung kailangang bumoto sa Kapag mauupo si Sara Duterte, mga kababayan, presidente, himas rehas ito. Mayroon na ito conviction at as endorser nitong Ngayon, mga kababayan, grabing sip-sip ito kay Tamba at saka ng Marcos administration dahil under appeal ito, mga kababayan. Malamang baka kasali sa usapan pag-aabsuelto nito sa kanyang kaso. Ewan lang natin. impeachment complaint. 3 impeachment complaints na ang naihain sa Kamara at kasalukuyang nakabinbin sa tanggapan ni House Mayroon pang pang-apat. Secretary General Reginald Velasco. Coming from the majority group daw sa mga kababayan, sa House of the Representatives. Ayon sa House official, nangako ito sa House members na magbibigay ng sapat na oras upang pag-aralan ng 3 reklamo Puro at aral. makapagdesisyon kung alin sa mga ito ang kanilang i-endorso. 6 na kongresista ang nag-endorso sa unang 3 reklamo. Kailangan ng 100 na 3 kongresistang Kayang-kaya yan, Tamba. Gagamitin ang pera ng bayan,